Hello everyone. I want to share something of the crazy story about the stranger man chatted on me last other day. He is referred to a friend of my auntie, and then he and me started to chat and knowing each other. Yeah, we have long conversation. He's talking about himself, and I also shared my story too about life, and tell him everything about me. And then he's talking beautiful words about me. And then to catch, yeah, he is 51 years old and other country, living other country. Is he want he's searching for a wife, Filipina, because I asked him why not his country to find, and he said it's so the luxury there is so expensive than in Philippines. So he's searching for Filipino wife. He met many women in Philippines, he said to me. And then he complained that he's come lot of Filipino here in Philippines, but he's still searching in dating site. So if he traumatized that experience, so he's thinking long and rest, but he's not, cause he said he can't be single for long. That's why. That's he said to me. And then yon, sa mga Pilipina, baka ma-encounter nyo to kasi nag-searching siya ng mga young woman kasi hindi niya ako nauto. He's a crazy man. You know what? He's talking about her excess Filipina while chatted on me, and parang nabilong na ako dun kasi parang lagi niyang binabanggit yung mga na-experience niya, ganun-ganun, baka ganun din ako. Parang na-insulto din ako, di ba? So, I'm a solo parent, but I'm not rushing to find man. But may mga relatives kasi, they push me to find man. But me, I'm not interested. Ganun. So, yun na, nag-message na kami, nag-long conversation. And then he talked about his ex-GF, and then his plan to meet me and then meet his ex-GF para kunin yung mga gamit na ibinigay niya sa ex-girlfriend niya na Pinay kasi hindi daw nag-work yung relasyon niya. Ganun daw yung kriteria niya. Pag hindi daw nag-work, yung mga naibigay niya, kukunin niya. So, ipapasa niya sa bagong babae niya. Ganun, di ba? Ang cheap. So, weird. So, yun na. Unti-unti ko nang nalaman yung attitude niya. Bakit walang nagtatagal na babae sa kanya. So, next story. Sabi niya, nakamove on na daw siya, pero gusto pa niya makipag-meet sa akin, and then i-meet niya yung ex-GF niya. So, ano masasabi mo doon? Di ba red flag na hindi pa siya nakamove on? Kunin pa niya yung mga gamit. Kasi yun ang kriteria niya. Once na pumasok daw siya sa relasyon, tapos pag hindi daw nagtagal ang relasyon nila, kunin talaga niya yung mga naibigay niya. Ganon daw talaga siya. Parang pangit naman na nakipag-engage ka sa tao, sinayang mo lang yung oras mo sa kanya, and then tas nagpabingbang ka pa, tas ayun, kukunin lang pala. Kaya dapat sa mga Pilipina magiging wise talaga kayo, kasi baka ma-chat nyo uli yan
So proud pa siya na sinabi niya nakipag-meet daw siya 200 Filipino woman. O diba? Tapos ahasawahin ka niya. Tapos ang dami ng experience na babae. Kalog. Tapos tapos ano pa, arrogante pa siya. And marami daw siya pera, ganito, ganon. Ganyan, sabi-sabi lang. Diba? Para i-meet up siya ng babae. Parang ganon yung sasabihin niya. Tapos, naiinsulto kasi siya sa akin kasi sinabihan ko, ang cheap mo naman. Binigay mo na, nagkarelasyon kayo, tapos kukunin mo. Parang so weird. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Nagbigay ka ng regalo, tapos kukunin mo. Tapos, nagbimbangan na kayo. Ay! Di ba? Pangit naman nun. Lalaki ka ba? Tapos sabi niya, rich. O di ba, marami na daw siyang pera. Can provide daw. He can provide. Tapos, kukunin lang pala yung mga naibigay. So, ang pangit nun. Tapos, hindi pa siya naka-move on sa mga ex niya. Tapos, hahanap na naman siya ng bago. Kasi, kwento na naman na yung mga na-experience niya. Ganun lang yung cycle. Parang na-absorb ko yung mga sinasabi niya, bad experience niya. Parang nakaka-stress din. O, diba? So, wala siyang pake kung anong naramdaman mo. Tapos, sabihin niya, dapat daw ang lalaki respeto daw sa babae. Tapos, parang wala siyang pake sa nararamdaman ng mga babae. Kasi, siya yung dapat sundin. So, weird. Tapos, maghahanap ng Filipino wife. Kaya pala walang magtatagal sa kanya. Kasi, parang may something siya. May ugali talaga siya. Ganon. Kaya nalaman ko na sabihin niya na tanggap niya daw ako kasi kahit may anak. At the end of the conversation kasi sinabi niya na hindi pala niya gusto yung anak ko, na dun na nalaman ko na yung real attitude. Tapos block agad. Oh, one day chat lang, alam na yung attitude eh. Tapos proud pa siya, maghanap siya ng 25 years old young woman, no child, and dating site. Sabi ko, good luck, sir. Galit ang matanda. Kaya pala nag-divorce sa asawa niya. His 30s, and then 20 years searching of woman, and PH 200 woman. Nako. Tapos magbibigay ng regalo, tapos kukunin niya pag hindi daw nag-work. Yan talaga yung criteria niya sa mga Pilipina. Kaloka. Tapos gusto niya 3 times kayo mag-meet bago siya makadecide na magiging asawa ka niya. Uy! Kuya ko. So, good luck sa mga Pilipina. Kasi mukha siyang mabait pero parang may problema siya sa utak. Yeah, may problema siya sa utak. Yun ang nasisense ko sa kanya. So weird. Good luck sa Pilipina. Babawian ng mga gamit, ng regalo.